Hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog sa Nia Road sa Quezon City kanina pong madaling araw. Hinala ng ilang residente, sinadya ang sunog. Mga kapuso, ingat po tayo sa sunog lalo ngayong napakainit ng panahon. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagsasalba ng mga personal na gamit at mga paninda. Ang ibang bumbero gumamit na rin ng hagdan at pumeso sa mga bubong para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas nang sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bumbero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Si Rosie hindi lang bahay ang natupo, maging ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luz Viminda, iilang gamit lang ang naisalba. Nakita namin, malaki na yung apoy. Pagpasok namin, di na kami makapasok nga. Takbo na lang ng mga bata, yung ito nga, saka yung mga damit. Habang si Roldan sinubukan pang apulahin ng apoy sa kanilang bahay, pero hindi kinaya. Biglang sumiklab hindi na namin naagapan Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko tapos lumabas na kami tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupo. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Iniimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan. Pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan daw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga sana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Tapos kailangan pa ganyan din kami? Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Nagkaroon ng araw ng 2 pulong ang mga residente sa Quezon City Government kung saan sila ililipat. Hindi naman siguro, wala naman nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagkasunog din sa Santa Cruz sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng barangay, nasa 6 na raang pamilya ang nasunugan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ay my gosh! Hala! Sobrang lakas. Ayan guys, ang daming bombero. Kuha sa videong ito ang naglalagablab na apoy sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Agad itong itinaas sa unang alarma. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot ito ng ika-4 na alarma bago mag 4:00 kanina. Ibig sabihin, hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Hindi pa rin na yung apoy, mas lalong lumakas. Grabe, kawawa naman sila. Kawawa yung mga nasunugan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Umabot sa mahigit 120 ang fire trucks ng BFP at fire volunteers na rumisponde sa sunog. Marami sa mga apektadong residente walang naisalbang gamit. Ilan sa mga nasunugan ay nananatili ngayon sa Santa Cruz de Magdalena Chapel. Ang iba nasa San Jose de Trozo Church. Kasama ng ilan sa mga lumikas ang mga alaga nilang hayop. Ang 62 anyos na si Lola Lilia, muntik pa raw hindi makalabas ng kanilang bahay. Masyadong mausok, saka malakas. Nahilo akong bigla, saka malakas pa ang nervyos ko hanggang ngayon. Hindi ko basta maalis. Nanginginig pa nga ang tuhod ko, saka ang dibdib ko dito. Nagdasal po ako ng malakas na sana po matigil na.
Ang 70 anyos naman na si Lola Erlinda, ginising at tinulungan na lang daw ng kanyang asawa para makalikas. Natutulog na po ako. Nagising ako sa sumigaw na, labas kayo, labas kayo. Yun ang pagkasabi po. Sa taranta ko, kung ano na lang yung pwedeng nabitbit na nakayanan po. Mainit na yung nadaanan namin. Napakahirap yung dinanas namin. First time po na nanginginig. Lahat na ng tupok na daw po. Inabot po doon, ma'am. Wala na tira. Yung sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Yung portal alarm na naman natin, ma'am, pinangunahan lang kasi natin para hindi madamay yung school. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Sa mga mamimili po riyan, ihanda na ang bulsa dahil posible raw tumaas ang presyo ng lokal na bigas pagdating po ng Setyembre. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas kasi ang presyo ng pataba o fertilizer dulot ng gyera sa Middle East. Mula sa dating 1,650 pesos, nasa 3,000 pesos na ang presyo niyan kada sako. Sa tansya ng kagawaran, posibleng sumampa sa 62 pesos ang kada kilo ng local rice mula sa average price nito ngayon na 50 pesos kada kilo. Sa ilang palengke po sa Metro Manila, 52 pesos hanggang 62 pesos na ang kada kilo ngayon ng premium local rice. 45 hanggang 57 pesos per kilo ang well-milled at nasa 35 hanggang 55 pesos naman ang regular milled. Para mapigilang sumipa ang presyo ng bigas, pinag-aaralan po ng DA ang rice blend o paghahalo ng local rice sa imported rice o di kay ihahalo ang local rice sa puting mais. Magbibigay rin daw ang pamahalaan ng subsidiya at pataba sa mga magsasaka. Kahit sa gitna ng mainit na panahon, posible pa rin ang thunderstorms. Sa Bauco Mountain Province, nakaranas ng pag-ulan na may kasamang yelo. Nasira ang ilang pananim gaya ng carrots at patatas dahil sa mga nagbagsakang butil ng yelo na sinlaki ng holen. Inaalam na ng local government ang lawak at halaga ng pinsala dahil sa hailstorm. Ngayong Huwebes, mainit at malinsangang panahon muli ang asahan dahil sa easterlies ayon sa Pag-asa. Sa kabila niyan, may tsansa rin ng ulan sa ilang lugar. May light to moderate rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City at Aborlan, Palawan. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan, Olongapo City, Dumangas, Iloilo at sa Giwan, Eastern Samar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index naman sa Lawag, Ilocos Norte at 13 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 16 na iba pang mga lugar. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay matapos tumagilid ang sinasakyan niyang utility van sa Mangaldan, Pangasinan. Huli cam sa CCTV nitong Martes ang utility van na pagyewang-gewang ang takbo sa Barangay Salay. Hanggang sa tumagilid po ito at tumama sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Muntik pa nitong mahagip ang babaeng nagbabantay sa tindahan. Dinala sa ospital ang 3 sakay ng van. Nasawi kalaunan ang isa sa kanila. Ayon sa pulisya, pumutok ang gulong ng van kaya nawala ng kontrol ang driver. Patuloy ang investigasyon. Arestado ang isang lalaking nagnakaw umano ng nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Nakunan sa CCTV ang isang lalaki habang nakasakay sa motorsiklo sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ang mga dinaanan niyang kalsada, papalabas sa Uyo Road. Ayon sa pulisya, hindi pagmamayari ng lalaki ang minamaneho niyang motor. Tinangay raw niya ito habang nakaparada sa labas ng isang kainan sa Visayas Avenue. Bumili lang daw saglit noon ng babaeng may-ari ng motorsiklo. Naiwan niya unfortunately yung susi ng kanyang motor na nakapasok doon sa ignition ng motor. So after niyang kumain, paglabas niya, napansin niyang wala na yung motor niya. So dali-dali siya nag-report po sa pulisya. Ang makakuha ng CCTV naging susi para matunto ng pulisya ang sospek. Sa ikinasang follow-up operation, naaresto sa Fairview 32 anyos sa sospek. Nabawi sa kanya motorsiklo ng biktima. Nasundan po itong suspect natin na
siya yung may hawak, siya yung may tangan ng motor, at hanggang kung saan doon sa nag-park, nasundan po ng operatiba natin. So base po din doon sa investigation natin kung ano po yung suot ng mismong suspect natin, saka yung mismong plate number na inireport po ng mismong may-ari. Nakakulong ngayon ang suspect sa Holy Spirit Police Station. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Nakita sa CCTV ako yung nag-drive. Pero yung sa pagkuha, hindi ako yung kumuha yun. Pinasakin lang yung motor. Paalala naman ng pulisya sa mga may-ari ng motorsiklo para maiwasan ang ganitong krimen. I-check ho natin na mabuti kung naiwan ba natin yung susi, kung nakalock na ba yung motor natin, at kung maaari po, i-park natin doon sa maraming tao, kung saan doon sa maliliwanag na lugar, kung maaari din po doon sa may mga gwardya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Webes latest mga mare at pare, isang buwan bago ang Sparkle Run 2026. Looking forward na sa event sina Sparkle Stars Tala Gatchalian at Gio Mana. Present ang dalawa sa Sparkle Run Clinic sa Intramuros sa Maynila kagabi. Nag-join sila sa warm-up bago tumakbo. Nag-drills and exercises din. May pasilip na rin sa Sparkle Run finisher medals. Mga kapuso, magpa-register na sa Sparkle Run 2026. Sa May 30 na yan at sa Quirino Grandstand ang starting line. I'm looking forward to seeing myself at the end of the run. Just having fun muna. Since may liga akong tumakbo, I think after this run, talagang maging focus na ako for running and walking talaga. Samantala, kaugnay po sa posibleng pagtaas ng presyo ng lokal na bigas ng hanggang mahigit 60 piso kada kilo, kausapin po natin si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning to everybody. Yes, Secretary, maaari ho bang malaman ano ho ang naging dahilan kung bakit tila daw hindi napigilan itong pagtaas ng presyo ng fertilizer? Pero sa ngayon, hindi pa naman dapat tumaas. Ang tataas dapat yan or sa next harvest season. This harvest season kasi mura pa yung nagamit na fertilizer. Ang main issue dyan is yung fertilizer, yung tinatawag na urea. Dating 1,650 lang yan bawat sako. Ngayon, naabot na ng 3,000 pesos bawat sako. So, yan yung pinakamalaking gasto sa pagtanim ng palay at of course, nagiging bigas. Of course, meron din na effect yung fuel, yung pagtaas ng fuel dahil yung paggamit ng traktora, harvester, yung mga truck, at iba-iba pang mga machineries, pati mga diesel-powered water pumps, tumaas yung crudo at gasolina. So overall, nakaka-affect ko lahat yan kung pagkukumpul-kumpulin natin. I see. At gaano po ba kalaki yung budget na hinihingi po natin para sa subsidiya at pataba para po sa mga magsasaka? Yung additional budget, meron kaming budget na kontrata na namin yun. Since tumaas for the next planting season, nagsusupplemental kami ang 6 billion pa sa ating national government para mapunuan ito, para maibigay namin yung same number of fertilizer sa ating mga RSDSA registered farmers. At bukod po dun sa tulong nyo sa mga magsasaka, ano pa po bang hakbang ang ginagawa po ng DA para mapaghandaan yung effect naman ng mahal na bigas, pati na rin ho itong napipintong El Nino? Yung sa mahal na bigas, meron kaming programa ngayon na the use of alternative or fertilizers, yung mga soil conditioner, soil ameliorants, tsaka mga biofertilizer na di hamak na mas mura, para magkaroon ng savings yung ating mga farmers at hopefully kung talagang ma-adapt ito at gamitin ng ating mga magsasaka, may chance na hindi umabot sa 60 pesos yung bigas kung gumamit tayo ng alternative fertilization protocol. So, I see. Tungkol naman sa El Nino, talagang issue yan, So we really need to but bottom line, kailangan pa rin natin magtanim at kung maayos naman yung presyo, hindi lang
lugi ang ating farmers, tingin ko okay naman tayo sana sa supply. Isang mas mahirap din na sitwasyon yan. Maigi with NIA, no, para doon sa timing ng pagpalabas ng tubig. Fortunately, ang mga levels ng ating mga dams at mga water impounding is medyo healthy pa naman. So ang medyo may issue tayo sa mga rain-fed areas, no? But of course, baka tayo yung mga hindi masyadong mataniman ng palay na rain-fed areas, baka yung mga magtanim na lang tayo ng corn or other plants na mas kaya para makakatulong din yun the overall food security or food production ng ating bansa. But Secretary, can we be assured po dun sa supply po ng bigas ngayon ay magiging sapat? At ano po ang plano nyo, no, na palawakin pa ba yung bentahan ng 20 pesos kaya na bigas? Well, yung sa 20 peso na bigas, yan ang pinaka-importanting ini-expand namin ngayon dahil nga sa sitwasyon, sa krisis na to, talagang hirap ang lahat tayo, no? At kaya i-roll out namin. Dating may 900 outlets kami, ang target namin i-double kaagad yun to 1,800 outlets. Sa mga outlet nga existing natin, actually, nag-times 3 na yung bentahan natin dun. We're extending opening hours, putting more salespeople. Kasi may mga linya na sinusubukan natin mabawasan yung linya. So, yun ang mga ginagawa natin. Okay, ano ho yung posisyon ninyo, no, doon sa panawagan ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice na magdeklara na ho ang pamahalaan ng National Climate Emergency dahil nga po dito sa lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa? Well, it's an idea, no, na tingin ko na pwedeng i-trigger at the right time, no. So technically we in general agree naman with that, but maybe ngayon hindi pa, pero papunta na siguro nun tayo ron. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you very much for having me. Thank you. Salamat po. Ayan po naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.